Hello, good morning. It's another day. So we're on our way to Vietnam. So sumakay kami nitong tuk-tuk. At yes, ito po yung tinatawag na tuk-tuk. And namasahe kami nito ng $5. Apat na po kami niyan. So ito po yung sasakyan namin dandan. Also from Cambodia to Vietnam po. So ang pamasahe po dito is $48 back and forth bawat isa po. So times 4 yun po yung babayaran. So ito po yung sasakyan naming bus. Ayan. So pwede kayong mahiga dyan as in sleeping bus yan. As in mag-relax, kamusta kung ano man yung gusto nyo dyan. And we are now traveling. So ang travel namin dito is 6 hours from Phnom Penh to Ho Chi Minh City, Vietnam. So ayan, dumating na kami after 6 hours and hindi ko na pala kinuna ng video ang pagdaan namin ng immigration. Actually, ang dali lang talaga kasi yung conductor na yung magpapastamp, magpapachap, kukunin lang nila yung passport ninyo. Then pagdating nyo ng border sa Cambodia at sa Vietnam, sila na bahalang bumaba and then magpapastamp. And then bababa lang kayo sa immigration para lang i-check nila kung kayo ba talaga yung mga nasa passport, yung mga mukha. So ayan na, so dumating kami, ginabi kami dahil hindi ko alam, na-surprise talaga ako sa cost of living, like ang mahal-mahal nila kasi nga taxi lang namin $15 po, as in super hindi ko alam bakit ang mahal ng Ho Chi Minh. Super umikot kami kasi nga hinanap namin yung aming hotel, and since 31 na magka-countdown, so marami talagang tao. Tignan nyo naman, and eto siya, eto na building, nakalimutan kong pangalan niya, pero kasali ito siya sa tallest building sa Asia. Yan kasali yan siya, kasama yung Twin Tower ng ng Kuala Lumpur, at saka meron yung sa Bangkok. Ayan, hindi ko na maalala. So eto na, pumasyal na kami dito, lahat na halos nakadalawang ikot kami dito dahil hindi namin mahanap ang hotel namin. So dito pa lang na bad trip na kami, parang ayaw na namin sa Vietnam, like ewan ko ba, dito pa lang hirap na kami. So ayan, kinaumagahan, syempre tawag nito, January 1 na, supposedly magka-countdown kami. So dahil sa pagod namin kakahanap ng hotel, dahil nakadalawang book kami ng Grab, tas hindi pa rin mahanap-hanap yung hotel, so natulog na lang kami, hindi na lang kami nag-countdown sa City Hall. So dito dapat magka-countdown, dito kami dapat magka-countdown sa City Hall na ito. Ayan, so pumunta na lang kami ng umaga. So from hotel namin papunta dito is $8. So ayan, pumasyal kami dito sa mga tourist spot nila sa city proper. Ayan, yung pill post nila na nasa and this is their City Hall. Ayan, Vietnam City Hall. Ayun yung flag nila. Ayan. So actually, maganda naman siya ang Vietnam, ang place. Kaso nga lang, hindi siya ganun ka-safe kasi may mga bad experiences kami. Andun na yung meron isang tendero, nagbigay ng money. Tas sabi ko sa kay Ayman, wag mo yung tanggapin kasi pag binigay mo yan, pipilitin kanyang bumili ng money. Tas pinilit niya talagang ibigay yung isang money. Pagkuha ni Ayman yung isang money, as in, pinipilit niya talaga yung, isang taka lang ng money $20. Like, okay ka lang, di ba? So as in, kahit saan kami pumupunta, sunod siya ng sunod, which is another bad experience na naman yun from hotel. So ayun, so second thing, ito na yung pauwi kami nito kasi nga maaga kami umuwi talaga, gawa nga nung bad experiences. And then third bad experience namin is yung kumakain kami ng Jollibee sa park nila, and then meron biglang lumapit na lalaki na merong hinila sa paa ko, tapos hindi ko alam, kaya pala parang may tumunog sa sandal ko, sa chinelas ko, kasi nasira pala pagkahila niya, and then gusto niyang ayusin, raragbihan niya lang, shoes glue lang tapos pagbabayarin niya ako ng $10. Like, oh my God, sabi ko talaga, parang mas nilamangan pa ng Vietnam ang Pilipinas pagdating sa mga ganitong trabaho. Like, hindi talaga namin nagustuhan ang Vietnam na tour namin, na supposedly doon kami magtatagal sa Vietnam. Pero dahil sa mga bad experiences namin, and take note, nung nasa city kami, hindi approachable ang mga Grab driver. Hindi talaga, na-compare talaga namin ang difference from Cambodia and then Thailand. Like, wala talagang hihigit sa bait ng mga Thai people. Kasi nun sa Vietnamese na yun,
syempre dollar ang ginagamit. Alam nyo, nagalit siya nung wala kaming, yung nagbigay kami ng $10 kasi 'di ba 8 lang naman yung pamasahe namin from hotel namin papunta doon sa City Hall. Nagalit talaga siya, like parang feeling ko pinagmumura na kami. And then yun, sabi ko, what are you saying? Hanggang yun na, merong lumapit na parang ibang lahi, tas marunong siya mag-Vietnamese. Doon pa nagkaroon ng parang clarification, like hindi talaga sila approachable, hindi sila friendly. Oh my God, ang mahal ng mga bilihin sa kanila. Yung binili ni Ayman na na saging na, yung as in banana, yung banana Q, which is sa Thailand, 10 baht lang, sa kanila $3 or equivalent to 180 or 170 Philippine peso. Ayan, ganun siya kamahal ang mga bilihin sa Vietnam. Like, hindi ko talaga siya ma-recommend na mag-tour kayo sa Vietnam. O kung mag-tour naman kayo, kailangan nyo talagang maging mapagmasid, maingat, like, as in, super, nila. Parang yung feelings na, or feeling na, parang hindi ka makagalaw. So, ayun, umuwi talaga kami on the spot, ura-urada. So, eto na, dumating na kami dito sa aming bus na sasakyan from Cambodia going to Poi Phet na. So, ito yung sasakyan namin, like, tignan nyo naman, diba? Para siyang hotel. Sleeping bus siya. And, ang binayaran namin dito is $18 each po. So, times 4, yun po yung babayaran ninyo. So, actually, tipid naman din. It's just that talaga na bad yung naging experience namin sa Vietnam. Pero hindi naman lahat, ha. So, eto, dumating na kami dito sa Poi Phet City. And tignan nyo naman, bagong gising pa yan. So, laban-laban lang. And ayan, papunta na kami ng bus terminal nito. So, chill-chill lang muna kami habang sumasakay ng tuk-tuk. Hello! Yes, nakasakay kami ngayon dahil salamat sa immigration officer sa Bangklong Lok. 2 hours lang naman kami pinagantay. Dumating kami ng 5:58 sa Poi Phet, Cambodia. Tapos tumawid kami around 3 minutes or 2 minutes lang na lakad. Nakalabas kami more than 8 a.m. na, and naiwan kami ng train. So, napakabait po talaga ng immigration officer sa Thailand. Thank you so much po. O, imbis na nagsisave kami dahil galing kami sa biyahe, gumastos pa kami. And ayan na, pauwi na kami papuntang Nakhon Si Thammarat. So, namasahe pala kami each ng 286. Nag-train kami, oh my God, kasi nga wala ng mga bus. And then, alam nyo bang wala ring bakanting upuan? Saan kami pinaupo? Sa mga senior citizen at sa mga monks, kasi naawa yung conductor sa amin for 15 hours na tatayo kami. So, ayan, inumaga na kami. As in, super duper nakakapagod. 15 hours. And eto na, after 15 hours, dumating na kami ng Nakhon Si Thammarat. Like, oh my God, parang hindi na ako uulit magbiyahe.